Sa isang maalikabok na daanang bako-bako patungo sa mga quarry sa paanan ng bundok Pinatubo, isang checkpoint na dapat sana inagpapatupad ng batas ang biglang naging isang bangungot. Nang tumanggi ang isang trooper sa hinihinging tilagay, walang awa siyang binugbog, at ang takot ay kumalat na parang apoy. Isang binatilyo ang sumubok iligtas ang video recording ng insidente na halos ikamatay niya sa kanyang pagtakas. Ang balitang ito ay umabot sa pandinig ni Lieutenant Colonel Antonio Tony de la Cruz, isang komandante ng hukbong katihan na hindi kilala ang takot. Pinamunuan niya ang kanyang mga tauhan, kasama ang isang tangke, patungo sa lokasyon. Ang komprontasyon ay hindi naiwasan, putok ng baril ang umalinggaw, at sa loob lamang ng ilang minuto, ang mga Peking pulis ay nalumpo. Ngunit ang paunang interogasyon ay walang naging resulta, bagkus ay humantong pa sa pang-iinsulto. Sa ilalim ng mariing banta ni St. Col. De la Cruz, ang pinuno ng Peking checkpoint ay nagsalita na sa wakas, ibinunyag ang isang pangalan, Sebastian Based Villaroman, isang napakayamang negosyante ng quarry na matagal nang kumikilos sa likod ng mga anino. Ang isinagawang pagsalakay ay nagbunyag ng isang lihim na bodega na puno ng mga uniforme, sasakyan, at mga binagong armas. Isang patunay na ito ay isang planadong operasyon na may malakas na suportang pinansyal. Ang balitang ito ay yumanig sa buong bansa, lalo na nang mag-viral ang dramatiko at brutal na video ng insidente. Ngunit si Sebastian Villaroman ay naglaho na parang bula, na nagbunsod ng hinala na siya ay pinoprotektahan ng mga makapangyarihan. Sa huli, si Ft. Col. De la Cruz ay nakatanggap ng isang misteryosong mensahe, balat pa lang ang nahahawakan mo. Handa ka na bang makita ang bulok na laman sa loob? Tumigas ang panga ni De la Cruz. Alam niyang ang sabuatan na ito ay mas malaki pa, at ang kanyang laban ay hindi pa tapos. Sino nga ba si Sebastian Villaroman, at sino ang nagpoprotekta sa kanya? At ano ang bulok na laman na tinutukoy sa mensahe? Sa isang araw na tila karaniwan lamang, sa isang daanang bako-bako na tinahak ng ilog ng lahar, at siyang tanging daan patungo sa malalayong quarry site sa Capas, Tarlac, isang kakatuwang pangyayari ang nagsimulang gumapang. Isang biglaang checkpoint ng pulisya ang itinayo, lumilikha ng kakaibang tensyon sa gitna ng pang-araw-araw na daloy ng mga sasakyan. Ang mga unipormadong lalaki na may kumpletong kagamitan at sagisag ng Philippine National Police ay mukhang magiting habang pinapahinto ang bawat sasakyang dumaraan. Sinisiyasat nila ang mga papeles ng sasakyan at, sa dahilan ng iba't ibang gawa-gawang paglabag na walang malinaw na basehan sa batas, ay lantaran silang humihingi ng tilagay mula sa mga motorista. Ang aktibidad na ito, na sa unang tingin ay tila isang ordinaryong pagpapatupad ng batas, ay nag-iwan ng pagdududa at tanong sa isipan ng mga taong dumadaan. Sa simula, inakala lamang ng mga motorista at mga residente sa paligid na ang checkpoint ay bahagi ng isang regular na operasyon ng pulisya na kung minsan ay isinasagawa sa mga liblib na daanang tulad nito. Mayroong mga sumunod na lang at nag-abot ng pera upang maiwasan ang anumang gulo. Mayroon din namang sumubok na makipag-usap ng maayos, umaasang magiging mabait ang mga opisyal. Ngunit ang hinala na ito ay isang ordinaryong checkpoint ay biglang naglaho at napalitan ng matinding takot ng isang malupit na insidente ang maganap. Isang luma at kupas na asul na pickup truck na minamaneho ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na si Mang Cesar ang dahan-dahang umabante. Isang unipormadong lalaki ang humarang at sinenyasan siyang tumabi. Magandang tanghali, tay. Patingin ang lisensya at rehistro mo, tanong ng opisyal na may patag na boses. Agad namang inabot ni Mang Cesar ang kanyang mga dokumento. Matapos ang ilang sandaling pagsisiyasat, umiling ang opisyal. Pasensya na, tay. Expired na itong rehistro mo. Seryosong paglabag to. Ang multa, 10,000 piso. Nagulat si Mang Cesar. Aba, paanong nangyari yon? Noong nakaraang buwan lang ako nagpa-renew, sir. Heto ang resibo, sabi niya habang sinusubukang kunin ang papel ng pagpaparehistro mula sa kanyang pitaka. Ngunit tinabig ng opisyal ang kanyang kamay. Wala nang ibang ebidensya, tay. Batas ay batas. Magbabayad ka ba dito o kukumpiskahin namin ang sasakyan mo? Ang tono ng kanyang boses ngayon ay mas malamig, halos nagbabanta. Si Mang Cesar, na alam sa sarili na wala siyang kasalanan, ay tuluyang tumanggi.
Hindi ako magbabayad, sir. Siguradong may pagkakamali lang. Pupunta na lang ako sa istasyon para linawin to. Ang pagtanggi ni Mang Cesar ang agad na nagpasiklab sa galit ng mga opisyal. Isa sa kanila ang sumugod at tinulak si Mang Cesar hanggang sa ito'y bumagsak mula sa upuan ng trooper. Abay, lumalaban ka pa, ha? Gusto mong maging bayani, sigaw nito. Sa isang iglap, ilang iba pang opisyal ang dumumog sa kanya, pinagsusuntok at pinagsisipa ang walang kalaban-laban na katawan ni Mang Cesar. Ang daing ni Mang Cesar ang bumasag sa katahimikan ng bako-bakong daan. Ang mga residente na kanina inanonood lang mula sa malayo na maihalong pagtataka, ngayon ay napuno ng matinding takot. May mga babaeng napasigaw at ang mga kalalakihan ay nagsimulang magbulungan. Hindi mga ordinaryong pulis yan, mga tulisan yan. Ang takot ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan, ginagawang isang entablado ng terorismo at hindi inaasahang kalupitan ang dating mapayapang daan patungo sa quarry. Sa gitna ng sindak at kaguluhang bumabalot sa lugar, ilang residente ang naglakas loob. Gamit ang nanginginig na mga kamay, inilabas nila ang kanilang mga cellphone at sinimulang i-video ang brutal na pambubugbog kay Mang Cesar. Ang kislap ng mga ilaw mula sa kamera ng cellphone ay nahagip ng mga peking pulis. Agad na umalinggaw ang isang galit na sigaw. Hoy, anong ginagawa nyo? Patayin nyo yan. Burahin nyo ang mga video nyo. Sigaw ng isa sa kanila habang itinututok ang kanyang batuta sa direksyon ng mga tao. Nagmamadali silang lumapit sa mga residenteng nagre-record, pilit na inagaw ang kanilang mga cellphone, at pinilit silang burahin ang lahat ng nakuhanan. Kapag hindi nyo binura, kayo naman ang isusunod namin, banta ng isa pang opisyal na nanlilisik ang mga mata. Punong-puno ng takot ang mga mukha ng mga tao sa lokasyon, at karamihan sa kanila ay napilitang sumunod, binubura ang ebidensya ng krimen na kanilang nasaksihan. Ngunit sa gitna ng takot na pulutong, isang binatilyo na nagngangalang Ehe ang nakalusot sa mahigpit na pagbabantay. Si Ehe, na mula pa sa simula ay nagre-record na, ay alam kung gaano kahalaga ang video na iyon para maibunyag ang kasamaan. Habang abala ang mga peking pulis sa pananakot sa iba, gumawa ng isang mapangahas na desisyon si Ehe. Kailangan kong mailabas to, bulong niya sa sarili. Sa sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib, tumalikod siya at nagsimulang tumakbo ng buong lakas patungo sa kakahuyan sa gilid ng daan, umaasang maihahatid niya ang ebidensya sa isang ligtas na lugar para maisumbong ito. Hoy, huminto ka! Huwag kang tatakbo, sigaw ng isang opisyal na nakapansin sa pagtakas ni Ehe. Isang putok ng baril ang pinakawalan sa hangin bilang babala na sinundan pa ng ilang putok na itinutok sa mga binti ni Ehe. Ang mga bala ay humaging malapit sa kanya, tumatama sa lupa at mga sanga ng puno. Ilang beses na natisod si Ehe. Humihingal na siya. Ngunit patuloy siyang tumakbo nang hindi lumilingon. Ang takot sa panganib na nag-aabang sa kanyang likuran ay nahaluan ng matinding determinasyon na iligtas ang sarili at ang ebidensya. Hindi ako susuko. Para to kay Mang Cesar, para sa lahat ng tao dito, bulong niya sa gitna ng kanyang paghingal. Alam niyang ang sarili niyang buhay ang nakataya para lamang maihatid ang pruweba ng kalupitan ng mga nagpapanggap na unipormado. Patuloy na tumakbo si Ehe, tinahak ang kagubatan hanggang sa ang mga putok at sigawan ay unti-unting humina sa kalayuan, iniwan siyang may mga galos at trauma, ngunit may hawak na napakahalagang ebidensya. Habang ang takot ay patuloy na bumabalot sa mga residente sa bako-bakong daan, ang ulat tungkol sa iligal na checkpoint at sa brutal na aksyon ng mga opisyal ay hindi nagtagal upang makarating sa tamang tao. Ang balita ay sa wakas ay narinig ni Lieutenant Colonel Antonio Tony de la Cruz, isang komandante ng hukbong katihan mula sa kalapit na kampo, na kilala sa kanyang integridad at katapangan sa pagpapanatili ng seguridad ng mamamayan. Si de la Cruz, na nooy nangunguna sa isang pulong sa kanyang headquarters, ay agad na pinahinto ang diskusyon ng isang sundalo ang nagmamadaling pumasok na may bakas ng pag-aalala. Sir, report po. May seryosong insidente sa daan papuntang quarry. May hinalang iligal na checkpoint na ginagawa ng mga unipormadong lalaki. Nambubugbog sila ng sibilyan at tinatakot ang sinumang nagre-record. Ulat ng sundalo, habol ang hininga. Agad na tumigas ang mukha ni Eske. Call. De la Cruz. Ang kanyang instingto bilang mandirigma ay biglang naantig.
Illegal na checkpoint. Nambubugbog ng sibilyan? Hindi natin to pwedeng palampasin, bulong niya, ang kanyang boses ay maihalong pigil na galit. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, matalim ang kanyang tingin. Ihanda ang buong puwersa, kumpleto sa armas. Aalis tayo ngayon din, utos niya ng walang pag-aalinlangan. Isama ang isang armored personnel carrier. Hindi natin alam kung ano ang haharapin natin doon. Mabilis na kumilos ang mga sundalo, alam ang kaseryosohan ng sitwasyon. Sa loob lamang ng ilang minuto, isang grupo ng mga sundalong armado ang nagtipon, handang sundin ang utos ng kanilang komandante. Isinuot ni F.T. Col. De la Cruz ang kanyang protective vest, sinuri ang baril sa kanyang tagiliran, at matatag na humakbang patungo sa pangunahing sasakyang pandigma. Nanganganib ang ating mga kababayan. Tungkulin nating protektahan sila, sabi niya sa mabigat na boses sa kanyang mga sundalo bago sumakay. Sa nag-aalab na determinasyon at diwa ng pagprotekta sa mga mamamayan, ang malaking grupo, sa direktang pamumuno ni D.T. Col. De la Cruz, ay mabilis na humarurot, tinahak ang daan patungo sa lokasyon ng checkpoint na puno ng tensyon, handang harapin ang anumang hahadlang sa kanila para ipatupad ang hustisya at itigil ang terorismong nagaganap. Pagdating sa lugar ng insidente, isang makapal at mabigat na tensyon ang agad na sumalubong. Ang mga sasakyang militar, kasama ang isang nagangalit na armored personnel carrier na huminto na may nakabibinging ingay ng preno, ay lumikha ng biglaang katahimikan na bumasag sa naunang kaguluhan. Ang mga Peking pulis na kanina ay kumikilos ng buong bagsik ay kitang-kita ngayon ang pagkagulat at bahagyang takot sa pagdating ng mga sundalong kumpleto sa armas. Bumaba si D.T. Col. De la Cruz mula sa kanyang sasakyan na may mahinahong mga hakbang ngunit puno ng otoridad at nilapitan ang grupo ng mga Peking pulis. Ang kanyang matalim na tingin ay nagpapahiwatig ng isang kapangyarihang hindi matitinag. Sino ang pinuno niyo dito? Tanong ni St. Col. De la Cruz na may matatag na boses na umalinggaw sa gitna ng mga tao. Isang lalaking matipuno na kanina ay nangunguna sa checkpoint, na may Peking ranggo ng police captain, ang humakbang pasulong. Ang kanyang mukha ay nagpapakita pa rin ng kayabangan, bagamat may bahid ng kaba. Ako si Captain Reyes. Anong problema, Army? Bakit napunta ang mga tauhan niyo dito? Sagot niya sa aroganting tono, sinusubukang panatilihin ang kontrol. Hindi na tinag si Ft. Col. De la Cruz. Nakatanggap kami ng ulat tungkol sa illegal na checkpoint at karahasan laban sa mga sibilyan. Ipakita niyo ang inyong mission order. Ang kanyang utos, bagamat kalmado, ay may bigat ng isang banta. Ngunit mumisi lang si Captain Reyes. Mission order. Sino ka para utusan kami? Tumanggi kaming ipakita ang aming mga dokumento sa militar. Wala kayo sa teritoryo niyo dito, hamon niya, tumataas ang boses. Idinagdag pa niya, kami ang tagapagpatupad ng batas. Kayo ang lumalabag sa inyong jurisdiksyon. Ang iba pang Peking opisyal ay nagsimulang gumaya. Ang ilan ay tumawang may pangmamaliit, habang ang iba ay nagsimulang itaas ang kanilang mga baril, na tila ipinapakitang hindi sila natatakot. Nanatiling kalmado si Ft. Col. De la Cruz. Walang ekspresyon ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa matinding determinasyon. Hindi siya aatras. Ang sitwasyon ay lalong uminit. Ang dalawang panig ay nagharap sa isang tensyon na halos sumabog, handang kumilos kung sinuman ang gagawa ng maling galaw. Sa gitna ng tensyon na patuloy na tumitindi, ang pinuno ng checkpoint, isang lalaking matipuno na may malinis ngunit bagong tingnang uniforme, ay humakbang pasulong. Nagsalita siya ng may kayabangan na tila hindi natatakot sa presensya ng mga sundalong armado sa kanyang harapan. Ulitin ko, kami ay mga alagad ng batas na ginagampanan ang aming tungkulin sa aming teritoryo, sabi niya, tinititigan si Ft. Col. De la Cruz nang may mapanghamong tingin. Ako ay may ranggong police captain, at ito ay jurisdiksyon ng pulisya. Kayo at ang inyong mga tauhan ay walang karapatang makialam sa aming operasyon. Dumura pa siya sa gilid, isang kilos ng pang-iinsulto. Ano nang hinahanap niyo dito, Army? Gusto niyong maging bida? Alam na alam namin ang aming ginagawa.
Tumawa ng mapanlait ang lalaki na sinundan ng tawa ng ilan sa kanyang mga tauhan. Ano nang alam niyo sa mga operasyon sa labas? Huwag kayong magmarunong at akusahan kami ng paglabag sa aming kapangyarihan. Kayo ang lumalagpas sa linya sa pagdadala pa ng tangke dito. Ano to? Makikipagyera kayo sa amin? Ang kanyang mga salitang mapanghamak at puno ng probokasyon ay nagdagdag sa galit na nararamdaman ni Col. De la Cruz. Ngunit, ang Tenyente Koronel ay nanatiling kalmado, itinatago ang kanyang emosyon. Alam niyang ang komprontasyong ito ay hindi tungkol sa ego, kundi tungkol sa pagpapatupad ng katotohanan at pagprotekta sa mga mamamayan. Ang mga peking pulis na ito ay tunay na hindi alam ang kahihinatnan ng kanilang kayabangan. Ang hangin sa paligid nila ay tila lalong bumigat, puno ng aura ng isang sagupaang handa ng sumabog anumang oras. Nang marinig ang mga hamon at kayabangan mula kay Captain Reyes, nanatiling patag ang ekspresyon ni Col. De la Cruz. Ngunit ang kanyang matalim na tingin ay sinusuri ang bawat mukha ng mga peking pulis sa kanyang harapan. Hindi siya magpapadala sa murang probokasyon. Ang kanyang pangunahing prioridad ay ang kaligtasan ng mga sibilyan na naiipit sa sitwasyon at tiyaking hindi mawawala ang ebidensya ng krimen. Sa isang kahangahangang kahinahunan, itinaas niya ang kanyang kanang kamay, nagbibigay ng senyas sa kanyang mga tauhan. Hindi ito personal na usapin. Ito ay tungkol sa seguridad ng bansa at proteksyon ng mamamayan, sabi ni Eke. Col. De la Cruz sa mabigat na boses, hindi pinapansin ang pang-insulto ni Reyes. Pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, naglabas siya ng isang matatag na utos sa pamamagitan ng kanyang radyo. Ang kanyang boses ay malinaw at hindi nagmamadali. Major Di Malanta, palibutan ang lokasyon mula sa silangan. Captain Santos, harangan ang daan sa kanluran. Tiyaking walang makakataka sa kanila. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang mga sanay na sundalo ng army ay sabay-sabay at sistematikong kumilos. Mabilis na kumalat ang mga sundalo, umwesto sa mga estratehikong lokasyon sa paligid ng checkpoint. Ang mga sasakyang militar at ang armored personnel carrier ay nagsimulang umikot, bumubuo ng isang mahigpit na pormasyon ng pagkubkob, pinuputol ang lahat ng posibleng daan para sa pagtakas ng mga peking pulis. Ang tunog ng mga yabag ng sundalo at ang ugong ng mga makina ay lumikha ng isang nakakakilabot na kapaligiran. Nang makita ang organisadong manyobra ng militar, ang mayabang na mukha ni Captain Reyes ay biglang namutla. Ang mga mukha ng kanyang mga tauhan ay nagpakita rin ng matinding kaba. Nagsimula silang magtinginan na pagtatanto na ang sitwasyon ay lampas na sa kanilang kakayahang kontrolin. Pagkatapos ay ibinaling ni St. Col. De la Cruz ang kanyang tingin sa mga sibilyan na nagtatago pa rin sa likod ng mga sasakyan o sa gilid ng daan. Karamihan sa kanila ay nanginginig sa takot. Mga kababayan, huwag kayong mag-alala. Ligtas kayo sa amin, sigaw niya ng malakas, sinusubukang pakalmahin sila. Mga sundalo, ilikas agad ang mga sibilyan sa likod ng ating linya. Unahin ang mga babae, bata at mga nasaktan. Ilang sundalo ang mabilis na lumapit sa mga sibilyan, arahan, ngunit mabilis silang ginabayan palayo sa lugar ng posibleng sagupaan. Halika na po, ma'am, sir, sumama po kayo sa amin. Ligtas po kayo, sabi ng isang sundalo sa isang grupo ng mga babaeng magkakayakap sa takot. Dahan-dahan ngunit tiyak, nagsimulang kumilos ang mga sibilyan. Bagamat mayroon pa ring takot, sila na kanina inasaksihan ang kalupitan ng mga peking pulis ay nakakita ngayon ng pag-asa sa anyo ng mga berdeng uniforme ng mga sundalo na kumikilos ng may disiplina, handang protektahan sila. Tiniyak ni St. Col. De la Cruz na bawat hakbang ng kanyang mga tauhan ay ginawa ng may katumpakan, tinitiyak na walang sibilyan na madadamay sa gitna ng komprontasyon na lalong umiinit. Habang abala ang mga sundalo ng army sa paglilikas sa mga nagsisimulang magpanik na sibilyan at pag-secure sa perimeter, ang tensyon na dahan-dahang binuo ay umabot sa sukdulan. Napagtanto ni Captain Reyes at ng kanyang mga tauhan na sila ay na-corner na. Wala nang daan para makatakas. Nagsimula silang magbulungan, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pinaghalong desperasyon at galit. Isa sa kanila, na mukhang pinakadesperado, ay biglang itinaas ang kanyang baril. Huwag kayong kikilos.
Hindi kami susuko ng ganito lang, sigaw niya. Ang boses ay nanginginig ngunit puno ng banta. CFT. Call. De la Cruz, na nakita ang kilos na iyon, ay agad sumigaw, huwag kang gagawa ng kalokohan. Ibaba mo ang armas mo. Ngunit huli na ang babala. Sa isang sandali na tila napakatagal, pinaputok ng Peking pulis ang kanyang baril patungo sa mga sundalo na kumikilos sa kaliwang bahagi. Ang tunog ng putok ay bumasag sa katahimikan, lumilikha ng isang shockwave sa tensyonadong hangin. Ang bala ay dumaan ilang pulgada lamang mula sa isang sundalo. Dapa. Magtago, sigaw ni St. Call. De la Cruz. Ang kanyang boses ay dumagundong, inuutusan ang kanyang mga tauhan na kumuha ng depensibong posisyon. Ang mga sanay na sundalo ng army ay mabilis na tumugon, agad silang naghanap ng masisilungan sa likod ng mga sasakyan o mga bunto ng lupa. Ang sitwasyon na kanina itensyonado lamang ay naging isang maliit na larangan ng digmaan. Isang maikling palitan ng putok ang hindi naiwasan. Ang tunog ng magkakasunod na putukan ay pumuno sa hangin. Ang mga Peking pulis, bagamat dehado sa bilang at karanasan sa labanan, ay sumubok pa ring lumaban. Nagpaputok sila ng walang direksyon, umaasang makakalikha ng gulo para makatakas. Ngunit ang mga sundalo ng army ay isang profesional at sanay na unit. Sumagot sila sa mga putok ng may katumpakan. Walang balang nasayang. Sa binti lang ang tamaan, huwag patayin, utos ni FK. Call. De la Cruz sa kanyang radyo, ipinapakita na gusto niyang mahuli ng buhay ang mga kriminal para sa interogasyon. Ang kalabog ng mga armas, mga sigawan, at alikabok na lumilipad ay lumikha ng pansamantalang kaguluhan. Ngunit sa gitna ng ingay, malinaw na ang sitwasyon ay wala na sa kontrol ng mga nagpapanggap na unipormado. Ang maikling palitan ng putok na hindi naiwasan ay mabilis na nagpakita kung sino ang may tunay na pagsasanay at disiplina sa labanan. Ang mga Peking pulis, na kanina inapakayabang at mabagsik, ay ngayon ay nagkakagulo sa harap ng sinusukat na tugon mula sa mga sundalo ng army. Ang kanilang mga putok ay naging sunod-sunod ngunit walang direksyon, nagpapakita ng kanilang matinding pagkataranta. Sumuko na kayo ngayon din. Itigil na ang paglaban, sigaw ng isang sundalo ng army, sinasamantala ang kanilang kalamangan. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang sitwasyon ay lubusang bumaliktad. Ang mga unipormadong lalaki na umaasa lamang sa pananakot at armas na walang estratehiya, ay matagumpay na nalumpo ng mga sundalo ni Call. De la Cruz. Ang ilan sa kanila ay ibinagsak ang kanilang mga armas, itinaas ang kanilang mga kamay bilang tanda ng pagsuko. Suko na kami, sir. Suko na kami, sigaw nila na may maputlang mga mukha. Agad silang dinakip ng buhay at pinusasan. Ngunit hindi lahat ay pinalad. Ilang Peking pulis na patuloy na lumaban o sumubok tumakas ay napilitang lumpuhin sa pamamagitan ng putok sa binti. Sila'y bumagsak sa lupa, umuungol sa sakit. Sa gitna ng humuhupang kaguluhan, humakbang pasulong si Iki. Call. De la Cruz. Hinanap ng kanyang tingin ang pinuno ng checkpoint, ang nagpakilalang Captain Reyes. Natagpuan niya ang matipunong lalaki na nakahandusay malapit sa isang patrol car, may mahabang galos sa kanyang sentido. Mabilis siyang itinaas ng mga sundalo. Dalhin niyo siya rito. Paluhurin, utos ni De la Cruz. Ang lalaki, na kanina inapakayabang, ngayon ay mukhang namumutla at nanginginig. Pinilit siyang lumuhod sa gitna ng daan, sa harap ni SK. Call. De la Cruz at ng mga natitirang tauhan niyang nalumpo. Dugo ang dumadaloy mula sa kanyang sentido, tumutulo sa lupa, naging tahimik na saksi sa pagtatapos ng kanilang krimen. Tinitigan siya ni St. Call. De la Cruz nang may malamig at matalim na tingin, alam na ang tunay na interogasyon ay magsisimula pa lamang. Ang lalaking nagpakilalang si Captain Reyes ay pinilit na ngayong lumuhod sa gitna ng daan, sa ilalim ng matalim na tingin ni St. Call. De la Cruz. Ang dugo na dumadaloy mula sa kanyang sentido ay dahan-dahang bumasa sa kanyang Peking uniforme. Ang mga sundalo ng army ay nakatayong tuwid sa paligid, tinitiyak na wala nang magaganap na paglaban. Tinitigan siya ni De la Cruz ng diretsyo, naghahanap ng mga sagot sa krimen na naganap. Sino talaga kayo?
Sino ang nag-utos sa inyo na gawin to? Tanong ni Eski. Call. De la Cruz. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit naglalaman ng isang otoridad na hindi matitinag. Gusto niyang makakuha ng impormasyon, hindi lamang maglabas ng galit. Ngunit sa halip na sumagot, tumingala ang lalaki na may tinging puno ng galit at natitirang kayabangan, kahit na siya ay nasa kalagayang walang magawa. Wala kayong pakialam dito, mga sundalo. Teritoryo namin to, bulong niya ng may pang-iinsulto. Isang grupo lang kayo ng mga utusan na puro pagpapakitang gilas ang alam, walang alam sa batas. Ang paunang interogasyon ay walang naging resulta. Sa halip, nagpakawala pa ng masasakit na salita at pang-iinsulto ang lalaki, na tila pakiramdam niya ay mas mataas pa rin siya, kaysa sa institusyong humuli sa kanya. Ang militar, sayang lang sa budget ng gobyerno. Para saan pa kayo kung nagugulo lang kayo sa trabaho ng pulis? Ang pinuno ng Peking checkpoint ay lantarang ininsulto ang institusyon ng army, isang aksyon na nagpasiklab sa nakatagong galit sa mga mata ng mga sundalong nakarinig nito. Ang kawalan ng kakayahang makakuha ng anumang impormasyon mula sa mayabang na lalaking ito ay nagsimulang ubusin ang pasensya ni Call. De la Cruz, na alam na ang oras ay mahalaga para matukoy ang utak sa likod ng lahat ng ito. Ang lantarang pang-iinsulto na binitiwan ng lalaking nagpakilalang Captain Reyes tungkol sa institusyon ng army, kasama ang kanyang pananahimik tungkol sa utak sa likod ng lahat ng ito, ay tuluyang umubos sa pasensya ni Call. De la Cruz. Tumigas ang kanyang mukha at ang dating kalmadong ekspresyon ay napalitan ng isang mariing anyo na nagpapahiwatig na naabot na niya ang kanyang limitasyon. Hindi niya hahayaang makatakas ang krimen na ito dahil lang sa kayabangan ng isang tao. Akala mo ba mapaglalaruan mo kami, bulong ni De la Cruz. Ang kanyang boses ngayon ay mas mababa, ngunit puno ng isang tunay na banta. Lumingon siya sa dalawang matipunong sundalo na nakatayo sa tabi ng armored personnel carrier. Mga sundalo, itali ang katawan ng lalaking iyan sa likod ng tangke. Utos niya sa isang malamig na boses na nagpanginig sa sinumang nakarinig. Agad na sinunod ng mga sundalo ang utos. Kumuha sila ng makapal na lubid mula sa isa sa mga sasakyan, itinali ang mga pulso ng lalaki sa likurang bahagi ng malaki at matibay na tangke. Nagpumiglas ang lalaki, nanlalaki ang mga mata sa takot, na pagtatanto kung gaano kaseryoso ang banta. Ano to? Mga baliw ba kayo? Hindi niyo pwedeng gawin to, sigaw niya sa takot, nanginginig ang boses. Lumapit si Eteo. Call. De la Cruz, bahagyang yumuko para direktang matitigan ang mga mata ng lalaki. Kakakalag ka rin ka namin hanggang madurog ka kung hindi ka magsasalita, sabi niya sa isang boses na mas malamig pa kaysa dati, walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang kanyang tono ay patag, ngunit ang banta sa likod nito ay napakatotoo at nakakatakot. Pagkatapos ay nagbigay siya ng senya sa driver ng tangke, paandarin ang makina. Ang malakas na ugong ng makina ng tangke ay bumasag sa katahimikan, niyayanig ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang panginginig ay gumapang hanggang sa katawan ng lalaking nakatali, nagpapalala sa kanyang takot. Sa ilalim ng matinding pressure at tunay na banta ng isang nakakatakot na kamatayan, ang depensa ng lalaki ay sa wakas ay gumuho. Namutla ang kanyang mukha, malamig na pawis ang bumasa sa kanyang sentido. Alam niyang hindi nagbibiro si St. Call. De la Cruz. Teka. Magsasalita na ako. Magsasalita na ako, sigaw niya sa desperasyon, habol ang hininga. Sasabihin ko na ang lahat. Itinaas niya ang kanyang bugbog saradong ulo, tinititigan si St. Call. De la Cruz nang may nagmamakaawang tingin. Ang banta na nakabitin sa hangin ay naging garantiya na ang lalaki ay sa wakas ay aamin, handang ibunyag ang lahat ng katotohanang matagal na niyang itinatago. Sa ilalim ng nakakatakot na banta at ng ugong ng makina ng tangke na nananatiling nakaandar, ang lalaking kanina inapakayabang ay tuluyan ng sumuko. Ang takot sa isang mas malalang kapalaran kaysa sa pisikal na sakit ang nanaig sa kanya. Sa nanginginig na boses at habol na hininga, nagsimula siyang magsalita. Ibinubunyag ang isang nakakagulat na katotohanan. Isang pag-amin na nagpatigil kay Ate Call. De la Cruz at sa kanyang mga tauhan. Sige, magsasalita na ako. Patawarin niyo ako, sigaw niya sa desperasyon.
Nagsimulang dumaloy ang luha sa kanyang maruming pisngi. Kaming lahat. Hindi kami totoong pulis, sir. Walang isa man sa amin ang lehitimong alagad ng batas. Ang pag-amin na iyon ay parang kidlat sa isang maaliwalas na araw. CFT. Call. De la Cruz, na kanina ay may malamig na ekspresyon, ay ngayon ay matalim na nakatitig sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Ipaliwanag mo, utos niya, nagmamadali. Yumuko ang lalaki, na tila nahihiya sa malaking kasinungalingan na matagal na niyang ginagawa. Lahat kami sa checkpoint na to ay mga peking pulis, sabi niya ulit. Sa pagkakataong ito, mas malinaw ang kanyang boses, bagamat puno pa rin ang takot. Mga ordinaryong sibilyan lang kami na binayaran para isuot ang unipormeng ito at gawin ang lahat ng ito. Ang mga mukha ng mga sundalong nakikinig ay nagbago, nagpapakita ng pinaghalong gulat at galit. Ang panlolokong ito ay mas malaki pa kaysa sa kanilang inaakala. Hindi ito isang simpleng illegal na checkpoint, kundi isang organisadong pagpapanggap. Sino ang nagbabayad sa inyo? Sino ang nag-organisa nito, giit ni St. Call. De la Cruz. Ang kanyang boses ngayon ay mapilit, ngunit kontrolado pa rin, na pagtatanto na nahawakan na niya ang ugat ng sabwatan. Ang katotohanang matagal nang nakatago ay sa wakas ay nagsimulang mabunyag, bawat sapin ay natatanggal, sa gitna ng bako-bakong daan na naging saksi sa kalupitan at ngayon, sa mapait na pag-amin ng isang manloloko. Matapos ang nakakagulat na pag-amin na silang lahat ay mga peking pulis, iginiit ni St. Call. De la Cruz na malaman ang pagkakakilanlan ng utak sa likod ng malawakang pagpapanggap na ito. Ang lalaking nakatali na ngayon ay walang magawa at puno ng takot ay yumuko. Halos pabulong ang kanyang boses nang banggitin niya ang isang pangalan. Kami. Sumusunod lang kami sa utos, sir. Lahat kami ay bahagi ng isang organisadong sindikato, sabi niya, sinusubukang pigilan ang pag-iyak. Ang kumokontrol sa lahat ng ito. Ang nagbabayad sa amin ay si Sebastian Villaroman. Ang pangalang iyon, Sebastian Villaroman, ay umalinggaw sa isipan ni Titi. Call. De la Cruz. Isang pangalan na kilala sa mundo ng quarrying, ngunit hindi kailanman naiugnay sa anumang lantarang kriminal na gawain. Si Sebastian Villaroman, yung negosyante ng quarry, tanong ni Eke. Call. De la Cruz, tinitiyak, nararamdaman niyang may mga piraso ng isang malaking palaisipan na nagsisimulang magkabit-kabit. Opo, sir. Siya po yung napakayamang may-ari ng quarry, sagot ng lalaki, tinititigan si De la Cruz nang may nagmamakaawang tingin. Matagal na siyang kumikilos sa likod ng lahat, ginagamit kami para manakot at mangikil. Siya ang utak ng lahat. Ang pagkabunyag ng pangalan ni Sebastian Villaroman ay nagbukas ng isang kahon ni Pandora na mas malaki pa kaysa sa isang simpleng iligal na checkpoint. Ito ay isang organisadong krimen na kinasasangkutan ng isang maimpluwensyang tao na nagpapakita kung gaano kakomplikado at mapanganib ang sindikatong ito. Alam ni De la Cruz na ito ay simula pa lamang ng pagbubunyag ng isang mas malaking krimen. Nang mabunyag ang pangalan ni Sebastian Villaroman, nagsimulang magkabit-kabit ang mga piraso ng palaisipan, bumubuo ng isang nakakatakot na larawan ng modus operandi ng sindikatong ito. Ipinagpatuloy ng lalaking nagpakilalang Captain Reyes ang kanyang pag-amin, ang kanyang boses ngayon ay mas tuloy-tuloy dahil bahagyang gumaan ang bigat sa kanyang dibdib. Si Sebastian Villaroman. Bumuo siya ng isang sistema ng pangingikil na napaka-organisado, sir, paliwanag niya. Ginagamit niya kami, mga taong tulad ko na nangangailangan ng pera, para magpanggap bilang mga alagad ng batas. Binigyan kami ng mga uniforme, sasakyan at kahit mga peking dokumento. Nakikinig ng mabuti si St. Call. De la Cruz. Para saan ang lahat ng ito? Ano ang layunin niya, giit niya? Ang layunin ay kontrolin ang daloy ng logistika sa lugar na ito, sir, sagot ng lalaki, itinuturo ang daan patungo sa quarry na kanina ay puno ng karahasan. Lahat ng truck na dumadaan, maging tagapagdala ng mga produkto mula sa quarry o mga pangangailangan ng mga residente, ay kailangang kikilan. Kung ayaw nila, pahihirapan sila, aakusahan ng paglabag at babantaan tulad ng nakita nyo kanina. Idinagdag pa niya,
Inutusan din kaming gipitin ang mga residenteng sumusubok lumaban o yung mga may-ari ng lupa malapit sa kanyang mga iligal na quarry. Ito lahat ay para itago ang kanyang tunay na iligal na gawain, sir. Pagmimina ng walang permit, smuggling, at iba pang maruruming bagay. Nabunyag na ang mga peking checkpoint ay dulo lamang ng isang malaking iceberg ng isang operasyong kriminal na mas malaki at sistematiko. Ginamit ni Villaroman ang pagkukunwari bilang tagapagpatupad ng batas upang lumikha ng takot, kontrolin ang daloy ng mga kalakal, at tiyaking ang kanyang mga iligal na negosyo ay tumatakbo ng walang sagabal. Isang madilim na sindikato na umaabuso sa kapangyarihan at nang aapi sa mga mamamayan para sa pansariling kapakinabangan ang ngayon ay nabunyag sa harap ni Col. De la Cruz. Matapos makuha ang nakakagulat na pag-amin mula sa lalaking nagpakilalang Captain Reyes, agad na inutusan ni Col. De la Cruz ang kanyang mga tauhan na magsagawa ng isang masusing paghahalughog sa lugar sa paligid ng Peking checkpoint. Naniniwala siyang ang isang krimen na ganito kalaki ay tiyak na nag-iwan ng mas konkretong mga bakas. Halughugin ang bawat sulok, bawat gusali. Siguradong may iba pa silang ebidensyang itinatago, utos niya sa mga sundalo. Hindi nagtagal, ilang metro lamang mula sa lokasyon ng checkpoint, sa likod ng makakapal na palumpong at mayabong na mga puno, natagpuan ng mga sundalo ang isang semi-permanenteng gusali na mukhang kahina-hinala. Ang pinto ng gusali ay mahigpit na nakasara, ngunit matapos itong piliting buksan, isang amoy ng luma at makapal na alikabok ang sumalubong. Sir, report. May natagpuan kami dito, sigaw ng isa sa mga sundalo. Agad na lumapit si Col. De la Cruz. Nang humakbang siya papasok, nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi paniniwala. Hindi ito isang ordinaryong bodega. Ito ang sentro ng logistika ng operasyong kriminal na kanilang nabunyag. Mula sa paghahalughog, natagpuan ng mga sundalo ng army ang isang lihim na bodega na puno ng mga kagamitan sa panloloko. Diyos ko, bulong ni Col. De la Cruz habang tinitingnan ang laman ng bodega. Doon ay maayos na nakasalansan ang mga tambak ng uniforme ng pulisya ng iba't ibang sukat, kumpleto sa mga sagisag at peking ranggo na katulad ng suot ng mga manlolokong kanilang nalumpo. Sa kabilang sulok, maayos na nakaparada ang ilang peking patrol car na kamukhang-kamukha ng mga sasakyan ng pulis, kumpleto sa mga ilaw at sulat na pulisya na maayos na ipininta. Tingnan niyo to, sir. Hindi lang ito ordinaryong uniforme, sabi ng isang sundalo habang ipinapakita ang isang kahon. Sa loob nito ay libu-libong piraso ng traffic violation ticket na nakaprint na may format na halos katulad ng orihinal, handang gamitin para kikilan ang susunod na biktima. Ang pinaka-nakakagulat ay ang natuklasan sa isang magulong mesa. Doon ay nakalatag ang ilang mga baril. Hindi ito standard issue ng pulis, sir, ulat ni Captain Santos, isa sa mga opisyal ni De la Cruz, habang sinusuri ang isang rifle. Mga binagong armas ito. Malamang mga iligal na baril ang gamit nila. Ang lahat ng mga natuklasang ito ay naging hindi matututulang ebidensya. Hindi ito isang simpleng gawain ng isang grupo ng mga kriminal sa kalsada, kundi isang malawakang at planadong operasyon na may napakalakas na suportang pinansyal. Ang bodegang ito ang susi na nagpapakita kung gaano kaayos na inorganisa ni Villaroman ang krimen na ito, ginagamit ang mga mapagkukunan at nagpapanggap bilang alagad ng batas upang makamit ang kanyang mga iligal na layunin. Ang pagkakatuklas na ito ay nagpatibay sa paniniwala ni Col. De la Cruz na nabunyag niya ang isang sindikato ng krimen na mas malalim pa kaysa sa kanyang inaakala. Ang pagkakatuklas sa lihim na bodega na puno ng mga peking uniforme, binagong sasakyan, nakaprint na mga traffic ticket, at iligal na armas ay naging hindi matututulang ebidensya. Tumayo si Col. De la Cruz sa gitna ng mga tambak na ebidensya, pinagmamasdan ang bawat detalye. Hindi na ito isang simpleng panloloko o gawain ng isang maliit na grupo. Lahat ng mga natuklasang ito ay malinaw na tumuturo sa iisang konklusyon. Ito ay isang malawakang at planadong operasyon. Hindi ito biro, Major, sabi ni De la Cruz sa kanyang opisyal na si Major Di Malanta, na nakatayo sa kanyang tabi. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkamangha at pag-aalala.
Mayroon silang sapat na uniporme para sa isang maliit na batalyon, mga sasakyang propesyonal na binago, at kahit mga pekeng dokumento na halos perpekto. Sumang-ayon si Major Di Malanta. Tama po, sir. At tingnan niyo ang mga armas, napakalinis ng pagkakabago. Ipinapakita nito na hindi lang sila may pondo, kundi may access din sa mga taong dalubhasa sa larangang ito. Pinagmasdan ni St. Col. De La Cruz ang mga tambak ng pera na natagpuan din sa loob ng bodega. Ang sindikatong ito ay hindi lang organisado, kundi may napakalakas na suportang pinansyal, sabi niya. Iniisip ang mga implikasyon ng kanilang natuklasan, siguradong bilyon-bilyong piso ang inilabas ni Villaroman para itayo at patakbuhin ang lahat ng ito. Hindi siya isang ordinaryong negosyante ng quarry na sumusubok mangikil ng paunti-unti. Nagtayo siya ng isang kaharian ng krimen na nagpapanggap bilang alagad ng batas. Ang mga implikasyon ay napakalinaw. Nag-invest si Villaroman ng malaking halaga ng mga mapagkukunan upang lumikha ng isang ilusyon ng kapangyarihan at otoridad, lahat para pagtakpan ang kanyang mga iligal na gawain at kontrolin ang daloy ng logistika. Ang laki ng operasyong ito ay nagpapakita kung gaano kalalim na ang ugat ng krimen na ito at kung gaano katalino ang utak sa likod nito. Napagtanto ni De La Cruz na ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking laban. Isang laban kontra sa isang sindikato ng krimen na suportado ng walang katapusang pondo at kakayahang gayahin ang mga otoridad ng estado ng napakaperpekto. Ito ay isang hamon na mas komplikado pa kaysa sa kanyang inaasahan. Sa lahat ng ebidensyang nakalap, ang pag-amin ng peking pinuno ng checkpoint, ang mga tambak ng peking uniforme at kagamitan, mga binagong sasakyan hanggang sa mga nakaprint na traffic ticket, at dose-dosenang iligal na armas. Agad na napagtanto ni St. Col. De La Cruz ang kahalagahan ng sitwasyon. Hindi ito isang lokal na krimen lamang, kundi isang malaking iskandalo na maaaring yumanig sa tiwala ng publiko sa mga institusyon ng pagpapatupad ng batas. Nang walang pag-aaksaya ng oras, gumawa siya ng isang mahalagang desisyon. Ihanda ang opisyal na ulat sa lalong madaling panahon, utos ni De La Cruz sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang boses ay puno ng katatagan. Isama ang lahat ng ebidensya, mga larawan at video na natagpuan sa bodega, pati na rin ang recording ng pag-amin ng mga salarin. Ipadala agad sa higher command at magbigay ng kopya sa Malacanang. Ang napakadetalyadong ulat, kasama ang mga hindi matututulang ebidensya, ay mabilis na ipinadala sa Maynila. Nang makarating ang balitang ito sa mga mataas na opisyal at kumalat sa mga panloob na lupon, isang malaking kaguluhan ang sumiklab sa buong bansa. Ang impormasyon tungkol sa pagkakabunyag ng sindikato ng mga peking pulis na kontrolado ng isang mayamang negosyante ng quarry ay kumalat na parang apoy. Hindi nagtagal, ang pagyanig ay umabot na sa publiko. Malawakang ibinalita ng pambansang media ang insidente, nagpapadala pa ng mga team ng reporter sa lokasyon. Nagunahan ang mga mamamahayag para makakuha ng pinakabagong impormasyon at lahat ng news channel ay nag-ere ng mga espesyal na ulat. Aras V. Binuwag Veng Sindikato ng AG, Peking Police, Negosyante, Utak ng Operasyon ang naging headline sa halos lahat ng pahayagan at online news portal. Ang headline na ito ay malinaw na nakakuha ng atensyon ng milyon-milyong Pilipino. Ang pinaka-nakagimbal ay nang mag-viral sa social media ang video ng Peking Police na itinali sa tangke. Ang maikli ngunit dramatikong video na iyon ay nagpakita kung paano piniga ni St. Col. De La Cruz ang pag-amin mula sa pinuno ng sindikato sa isang hindi pangkaraniwang paraan. Mabilis na kumalat ang video, nag-udyok ng milyon-milyong komento at reaksyon mula sa mga netizen. Mayroong sumuporta sa matapang na aksyon ng army, mayroon din namang kumwestiyon sa kanyang pamamaraan. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang buong bansa ngayon ay pinag-uusapan ang pangyayari sa baku-bakong daan na iyon. Ang kontrobersya at papuri ay naghalo, ngunit hindi maikakailan na ang katapangan ni De La Cruz ay nagbukas sa mata ng publiko sa isang nakatagong krimen na sumisira sa bansa. Ngunit sa gitna ng ingay ng pambansang balita at papuri na nagsimulang dumaloy para sa katapangan ng army, isang mapait na katotohanan ang lumitaw. Ang pangunahing utak sa likod ng lahat ng krimen, si Sebastian Villaroman, ang mayamang negosyante ng quarry, ay biglang naglaho na parang bula. Si St. Col.
De la Cruz, na agad nag-utos sa kanyang team na hanapin si Villaroman matapos ang pag-amin ng Peking Captain Reyes, ay nakatanggap ng isang nakakadismayang ulat. Sir, report. Pumunta na ang team sa bahay at opisina ni Villaroman, ulat ni Captain Santos sa telepono. Pero wala kaming nakita. Ang bahay niya ay bakante. Mukhang minadali ang pag-alis. Paano ang opisina at mga bank account niya? Giit ni De La Cruz, isang masamang kutob ang nagsimulang bumagabag sa kanya. Sarado ang opisina niya, sir. Walang anumang aktibidad, sagot ni Captain Santos. At ang mas nakapagtataka, matapos kaming makipag-ugnayan sa mga otoridad, ipinapakita ng impormasyon mula sa bangko na lahat ng kanyang account ay walang laman. Wala ni isang piso ang natira. Ang katotohanan ito ay nagbunga ng mas malalaking tanong. Paano nagawang maglaho ng walang bakas ng isang malaking negosyante tulad ni Villaroman ng ganoon kabilis? At ubusin pa ang lahat ng kanyang pinansyal na yaman? Hindi ito isang ordinaryong pagtakas. Isang malakas na hinala ang lumitaw na hindi siya nag-iisa. Hindi ito kapanipaniwala, sir. Siguradong may nag-leak ng impormasyon sa kanya, o baka may nagpoprotekta pa sa kanya, bulong ng isa sa mga sundalo sa tabi ni De La Cruz. Ang hinala ay lalong lumakas. Nakakakuha siya ng proteksyon mula sa mga elitistang politiko o ilang mga tao sa gobyerno. Nagsimulang kumalat ang espekulasyon sa mga mamamayan at media. Kung ang isang kriminal na kasing laki ni Villaroman ay madaling makatakas, sino ang may kapangyarihan para tulungan siya? Nagsimulang magduda ang mga tao kung sino talaga ang nasa likod ni Villaroman. Ang tanong na ito ay nakabitin sa hangin, lumilikha ng isang malaking pagdududa sa integridad ng sistema ng batas at gobyerno mismo. Ang kasong ito, na dapat sana ay isang tagumpay para sa hustisya, ay naging isang misteryo na lalong lumalalim, nagbubunyag na ang madilim na kapangyarihan sa likod ng lahat ay mas malaki at mas konektado kaysa sa inaakala. Sa gitna ng malakas na ugong ng pambansang balita at ng panawagan ng publiko para sa hustisya, ang pagkawala ni Sebastian Villaroman ay naging isang tinik sa tagumpay ni Tiki. Call. De La Cruz. Ang balita na ang kanyang bahay ay bakante, ang kanyang opisina ay sarado, at lahat ng kanyang bank account ay naubos ay mabilis na kumalat, nagdulot ng isang hinala na malalim na nag-ugat sa isipan ng lahat. Ang bilis at kinis ng pagtakas ni Villaroman, isang negosyante na may napakalaking financial footprint, ay nagpapahiwatig na hindi ito isang simpleng gawa ng isang individual na tumatakas. Kakaiba ito, sir. Masyadong malinis para sa isang tao lang, sabi ni Major de Malanta, ang pinagkakatiwalaang opisyal ni De La Cruz, habang sila ay nag-uusap sa kampo. Para bang may tumulong sa kanya na maglaho sa mundo. Tumango si De La Cruz, ang kanyang matalim na tingin ay iniisip ang pinakamasamang posibilidad. Tama ka, Major. Hindi tayo nakikipaglaban sa isang ordinaryong kriminal. Ang kakayahang ubusin ang yaman at maglaho ng walang bakas ng ganito kabilis, magagawa lamang iyan na may napakalakas na koneksyon. Lumitaw ang hinala na nakakakuha siya ng proteksyon mula sa mga elitistang politiko o ilang mga tao sa gobyerno. Ang mga bulong-bulungan sa mga mamamayan at media ay nagsimulang maging mas malakas na tanong. Paano nagawang makatakas ng isang taong kasing laki ni Sebastian Villaroman ng ganun-ganun na lang, tanong ng isang news anchor sa telebisyon, sumasalamin sa pagkabalisa ng publiko. May nag-leak ba ng impormasyon o baka may nagpoprotekta pa sa kanya? Nagsimulang magduda ang mga tao. Sino talaga ang nasa likod ni Villaroman? Ang tanong na iyon ay naging isang bolang nyebe na gumugulong, nag-udyok ng isang alon ng kawalan ng tiwala sa sistema. Kung ang mga otoridad na dapat sanang nagpoprotekta sa batas ay siya pang sangkot sa pagprotekta sa mga kriminal, ang pundasyon ng tiwala ng publiko ay guguho. Si Villaroman ay hindi na lamang isang wanted na tao. Siya ay naging simbolo ng isang kabulukan na maaaring mas malalim at mas malawak, nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang mas malaking sabwatan na hindi pa nabubunyag. At ito ang nagparamdam kay Dati. Call. De La Cruz na mayroon pa siyang hindi natatapos na misyon. Sa gitna ng mga tanong na walang sagot at ng anino ng sabwatan na lalong kumakapal, nakaupo si Titi. Call. De La Cruz sa kanyang tahimik na opisina, nakatingin sa mapa ng rehiyon na nakalatag sa kanyang mesa.
Bagamat matagumpay niyang nabuwag ang sindikato ng mga peking pulis at naibunyag ang utak sa likod nito, ang pagtakas ni Sebastian Villaroman ng walang bakas ay nag-iwan ng isang malalim na pagkabalisa. Alam niyang may mali. Isang mas malaking kapangyarihan ang kumikilos sa likod ng lahat. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Nag-alinlangan si De La Cruz ng ilang sandali, ngunit ang kanyang kutob ay nag-udyok sa kanya na buksan ito. Nang basahin niya ang mensahe, ang kaninang kalmadong mukha ni SK. Call. De La Cruz ay biglang tumigas. Nanliit ang kanyang mga mata, binabasa ulit ang bawat salita. Ang mensahe ay nagsasabing, balat pa lang ang nahahawakan mo. Handa ka na bang makita ang bulok na laman sa loob? Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal na gumising kay De La Cruz. Bumulong ang kanyang konsensya, kinukumpirma ang kanyang matagal nang nararamdaman. Hindi ito isang simpleng banta, kundi isang kumpirmasyon na ang kasong ito ay mas malalim pa kaysa sa nakikita sa ibabaw. Si Villaroman ay isang piyon lamang sa isang mas malaking laro. Isang sistema ng korupsyon na maaaring kinasasangkutan ng mga makapangyarihang tao na hindi inaasahan. Bulok na laman, bulong ni De La Cruz. Tumigas ang kanyang panga. Ikinuyom niya ang kanyang kamao, galit na maihalong determinasyon ang nag-aalab sa kanyang dibdib. Alam niyang ang sabwatan na ito ay mas malaki pa kaysa sa isang peking checkpoint. Ito ay isang laban kontra sa isang malawak na sindikato ng krimen na maaaring malalim nang nakapasok sa mga haligi ng kapangyarihan. Isang mahaba at mapanganib na laban ang naghihintay sa kanya. Tumingin si De La Cruz sa kanyang cellphone, pagkatapos ay samapa. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang misyon.